Una sa lahat, mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sama-sama naglabas ng hinakit sa mga akusasyon laban sa kanila. Leader ng grupo na si Senyor Aguila, inalta presyon sa tindi ng emosyon. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Floating barriers na nilagay ng China sa Panatag Shoal, pinutol ng Philippine Coast Guard. Dalawang Pilipinong mangingisda sinagip naman umano ng mga Chinese Navy. Isa sa mga Pinoy, sugatan. Kasunod ng lunok pera, modus sanaya, hepe ng Office for Transportation Security, pinagbibitiw sa pwesto ni Speaker Martin Romualdez. Mga senador, nag-init na naman ang ulo sa nila'y patuloy na pagsisinungaling ng mag-asawang among ng maltrato umano ng kasambahay. Lalaking amo, pinakulong na rin sa Senado. Sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo. Team Pilipinas may 2 bronze medal na sa 19th Asian Games. At Richie Rivero at rumored girlfriend niyang si Los Baños Councilor Loren May Bautista spotted na magka-holding hands. Tuloy ng pinutol ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na nilagay ng China sa Panatag Shoal. Ayon sa isang mambabatas, isa itong food blockade na may tuturing na crime against humanity. Nasa frontline ng balitang yan si G. Robles. Putuli mo na lang. Gamit ang kutsilyo, pinutol ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang floating barriers na inilagay ng China sa entrada ng Scarborough na mas kilala rin sa tawag na Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon sa PCG, ang ginawa nilang pagputol sa barrier ay alinsunod sa utos ng Malacanang at ni Secretary Eduardo Año ng National Task Force for the West Philippine Sea. Nakaangkla rin daw sa international law ang ginawa ng Philippine Coast Guard. Samantalang ang China na una nang iginiit na alinsunod din sa batas nila ang paglalagay ng floating barrier nitong Biyernes. Sa kuhang ito nga ng PCG, kita ang 3 Chinese rubber boats habang kinakabit ang 300 metro ng floating barrier na katumbas ng 3 football field. Matatagpuan yan sa nag-iisang lagusan, papasok at palabas ng Scarborough. Sa litratong ito makikita ang lawak na sakop ng floating barrier. Sa parehong araw, isang barko ng Chinese Coast Guard ang humarang sa barko ng BIFAR. Gumamit pa ng malaking LED sign ang barko para balaan ang mga foreign vessel. Ang nakalagay, teritoryo raw nila ang lugar at walang permisong pumasok ang barko ng Pilipinas. Ayon sa PCG, mapanganib ang kinabit na floating barrier dahil pwedeng sumabit at masira ang mga maliliit na bangka. Dahil nga sa harang ay hindi na makapasok ng Bajo de Masinloc ang mga mangingisda. Ang mga sumubok na pumasok naman, mabilis na pinalibutan at itinaboy ng Chinese Coast Guard. So, ang tendency, if you're going to insist in proceeding dun sa shoal, maaaring kainin ng propeller mo yung mga net na nasa ilalim ng floating barrier. Bukod sa kaligtasan ng mga mangingisda, banta rin daw sa kabuhayan at food security ng Pilipinas ang floating barrier, lalo tunay-tuniladang isda ang nahuhuli sa paligid ng Scarborough. Ayon kay House Deputy Speaker Ralph Recto, dapat tawagin ang pansin ng China sa ginagawa nilang food blockade sa West Philippine Sea na maituturing anyang crime against humanity. Sa dami ng ebidensya laban sa China, hindi na raw nila ito pwedeng ikaila sa international community. Kaya si Senate President Mig Zubiri umapila sa PCG na alisin na ang floating barrier.
Ayon kay National Security Council Deputy General Jonathan Malaya, may karapatan ang Pilipinas na tanggalin ito. Gusto ko lang i-emphasize na ito pong Bajo de Masinloc ay napakalapit sa Zambales, no? Ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Bilang parte ng ating EEZ, tayo po ay may karapatan dyan. So ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung nilagay na barrier, meron po. Naniniwala naman ang maritime expert na si Jay Batong Bakal na kaya inilagay ang floating barrier ay para pagtakpa ng China ang pinsalang iniwan ng ginagawang paghakot sa mga lamang dagat. Kung si DOJ Secretary Boying Rimulya ang tatanungin, malinaw na may paglabag ang China. Well, if it's within our economic zone, exclusive economic zone, then we will just declare it to be such, and that it's a violation of our right to exclusive economic zone, and we can remove the same. It will be a civilian undertaking under the Coast Guard. We will not make it a military undertaking. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dalawang Pilipinong mangingisda naman ang sinagip daw ng Chinese Navy habang naglalayag sa Spratly Islands. Sa report ng Xinhua News Agency, nagpasakulo umano ang dalawang Pilipino sa Chinese People's Liberation Army naval vessel nitong Biyernes. Ang isa raw sa kanila, sugatan ng paa at naubusan ng dugo matapos tamaan ng propeller o hélice ng bangka. Nilinis umano ng medic ng Chinese Navy ang sugat ng Pilipino o saka nilagyan ng benda. Binigyan pa raw sila ng pagkain, tubig at medical supply. Inatid pa raw ng Chinese Navy ang mga Pilipino pabalik sa Pilipinas. Pero ayon naman sa ating Philippine Coast Guard, wala silang detalles na magpapatunay na totoo ang umunay pagsagip ng Chinese Navy sa ating mga kababayang mangingisda. Kaugnay ng issue sa floating barrier ng China sa Panatag Shoal, kausap po natin ngayon ang maritime expert si Professor Jay Batong Bakal. Prof, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Good evening, sir. Hi, good evening and to all our televiewers, magandang gabi po. Prof, una-una, tama ba? This is a very rare occasion itong pagtanggal natin ng physical barriers ng China sa erang yon. Does this happen often? No, actually, people don't seem to realize na matagal na tayong hindi man lang nakalapit ng ganung kalapit dun sa Scarborough Shoal. No? Nandun na siya sa Bukana. No? Dati talagang hinaharang sila 10 nautical miles away pa lang, so hindi sila nakakaabot. So this is actually a first, well, as far as the public is concerned, no? A first in many years na nakaabot yung ating government vessels dun mismo sa periphery ng Scarborough Shoal. So sir, so it's a rare occasion na gumalaw tayo ng direktahan na ganyan. Well, it's a first, yeah, in a long time. Kasi nga, di ba, under the previous administration, tahimik lang, no? At pinagtatakpan pa nga minsan, no? And excuses were being made, no? But now, yun nga, I think we're being more forward-leaning and more transparent talaga dun sa ginagawa dyan sa area. And with that action, Prof, hindi ho ba yan makakapagpalala sa sitwasyon sa pagitan intensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China? Well, there will of course be the usual Chinese reaction and chest beating on this, no? But ultimately, from any perspective, it's a relatively small thing. We're talking about a barrier which has no business being there in the first place. And what we're doing really is just trying to allow our own fishermen to eke out their livelihood dito sa Scarborough Shoal. No? So if China reacts badly to this, I don't see how they can make up any kind of justifiable excuse. Sabi mo, sir, small thing. Pero sinabi ho ni Congressman Ralph Recto, matuturing na raw na crime against humanity, yung paglalagay ng China ng floating barriers. So, hindi ho kayo sang-ayon dyan? No. I mean that for China, it's a small thing, di ba? It's not like a major incident na may nagkasakitan or what, no? We're simply removing a barrier and allowing our fishermen to continue their livelihood, no? So it's not like we're invading anything. No, it's not like what they're doing that we're undertaking dangerous maneuvers against their vessels. No, in fact, we are just allowing our small fishermen to continue their traditional fishing activities. So, in that sense, no, it would not merit a disproportionate response from China. Yes, sir. Yung namang sa nasabi ni Secretary Rimulya, that's an interesting perspective, no? That in effect, this is a kind of food blockade, no? Well.
the legalities, syempre, may mga nuances yan. But in essence, no, he is right in saying that what China is doing really is attacking our fishermen's very source of livelihood, no? Scarborough Shoal itself. They're trying to create a condition where our fishermen will have no longer have no reason to go there anymore, no? So sinasakripisyo talaga nila yung mga kabuhayan ng ating mga isda para lang ma-assert yung claim nila sa Scarborough at para umalis tayo doon ng kusa, no? That's what they're doing. Prof, I do get what you mean when you say na this should not merit a disproportionate reaction from China. But then again, we've seen over the years that China has a different sense of proportion when it comes to the West Philippine Sea as far as its relations with us. So realistically, what kind of repercussions or reaction can you expect from China? I mean, I get what you mean. They should not react in a huge way, but what are they likely to do? Well, I think that they will again lay another barrier when they have the opportunity. And they'll probably try to patrol that area more frequently, no? And ensure that they will always have enough vessels in the area to continue keeping our fishermen away from the shoal. No? I think for now, the immediate, parang their immediate problem nga is that for the first time in so many years, the Philippines is showing some strength, no? And so showing some courage when it comes to asserting its sovereignty over Scarborough Shoal. And that will always be a problem for them. Kasi for those years, parang we've presented ourselves as being weak. Our president said that there's nothing we can do. But this shows that there is something we can do. No? We can continue asserting our rights if we put our mind to it. Well, sir, there could possibly be two ways of China reacting to this. One could be that they recognize kahit paano strength on our part or decisiveness on our part and try to back away. On the other hand, they could also react negatively in the sense that they could, expand the area where they try to prevent our fishermen from fishing. What's the likelihood of that happening? Well, of course, we cannot predict ultimately, you know, how China thinks and how they will decide. No, we can only control what we can do. No? And I think that showing strength at this point, no, and showing that we are serious about the importance of that shoal and the importance of our fishermen, no, is something that China has simply completely ignored these past years. Ang tingin nila, hindi talaga papalabag ang Pilipinas kahit anong gawin natin, kahit anong sabihan nating dahilan, no? And this shows we're serious, and this shows that we're willing to do what it takes, I think, no? And that should change China's calculus and posture and attitude towards us, no? Matagal na nating sinasabi yan na yan ay pangisdaan natin na yung mga mangisdaan natin dapat makapagpatuloy ng kabuhayan nila diyan, no? And wala, hindi lang nila talaga pinapansin. Tingin nila wala, parang just keep that president happy there or something like that. Hindi na natin itutuloy, hindi tayo seryoso at eventually aalis din tayo ng kusa. No? So ganun yung calculations nila before. And I think this can change it, no? This can change things, and maybe baka seryosohin na nila tayo, lalo na pagdating dyan sa bilateral consultation mechanisms. Maybe they'll do something finally about the things we've been complaining about, no? Okay. Maraming salamat, sir. Maritime expert Professor J. Batong Bakal. Sa loob lang ng 11 araw, naubos daw agad ng Office of the Vice President ang 125 million pesos itong confidential funds noong 2022. Sinisilip na yan ng Commission on Audit. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi 19 days kundi 11 days lang at nagastos na ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Ito ang isiniwalat ni House Senior Vice Chair at Marikina Representative Stella Kimbo na sponsor ng pagdinig ng budget ng Commission on Audit. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Madam Speaker. 11 days. Ang hirap, no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang
reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. Naisumite na raw ng OVP ang kanilang liquidation report noong January 18, 2023. Gumugulong pa rin ang audit sa OVP. Nagbigay na rin ang COA ng Audit Observation Memorandum o Preliminary Findings sa OVP nitong September 18. Ayon sa OVP, wala pa silang natatanggap. May 15 araw naman sila para sagutin ito. Pangako naman ng COA tatapusin ang audit sa November 15. Pag-question naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, bakit ang bagal ng usad ng audit sa OVP? Bakit hindi po ito nagawa ng COA noong January, February, March, April, and May? Sagot ni Kimbo, kulang ang tauhan ng komisyon sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. 27 ang kailangang empleyado roon pero sa ngayon, 9 lang ang meron. Sa gitna ng kakulangan ng tauhan ng COA na mag-audit ang confidential at intelligence funds, giit ng isang mambabatas, bawasan ang higit 10 bilyong pisong hiling na CIF ng mga ahensya at gamitin ang pondo pang-hire ng dagdag tao sa naturang opisina. Sabi naman ni Kimbo, susunod ang COA sa magiging desisyon ng Kongreso. At dahil sa samot-saring issue sa CIF, nais ng mga mambabatas na amyendahan ang Joint Circular 2015-01 na naglalatag ng guidelines. Ilan na nga rito ang paglalagay ng mas mahigpit na pamantayan kung ano-anong opisina ang maaring bigyan ng CIF. Dagdag pa ni Albay Representative Edsel Lagman. Instead of delimiting or reducing or defining the transfer, there should be no transfer of confidential and intelligence from one agency to another. Itinutulak ni Kimbo na magkaroon ng Special Oversight Committee ang Kongreso para i-monitor kung tama ba ang paggasta ng confidential funds. Sa gitna rin ng pagdinig, nanindigan ng COA na panatilihin ang paglalabas ng Annual Audit Report. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Weather update na tayo. Magiging maulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po ito sa southwest monsoon or habagat na nakakapekto sa kanlurang bahagi ng bansa. Wala namang epekto sa ating panahon ng namataang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,930 kilometers silangan ng Northern Luzon. Mababa rin ang tiyansa nitong maging bagyo ayon po sa Pag-asa. Habagat naman ang magpapaulan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Oriental, Zambales at sa Bataan. Maging maaliwalas naman sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang po ang Metro Manila. Pero may tsansa ring umulan dahil po sa localized thunderstorms. Sandamakmak na basurang bumara sa drainage ang itinuturong dahilan ng MMDA kaya biglang bumaha sa EDSA nitong weekend. Posible raw yang sinadya. Nasa frontline ng balita niya si Gerard de la Peña. Bad trip ang maraming motoristang dumaan sa EDSA nitong weekend. Bukod sa traffic, matinding baha ang bumungad sa kanila matapos ang malakas na ulan. Sa Camp Aguinaldo, umabot ng lampas tuhod ang tubig. Tumayo na sa gitna ng kalsada ang isang traffic enforcer para senyasan ng iba na hindi passable ang kalye. Marami tuloy ang stranded ng higit 1 oras. Pati ang EDSA Balintawak, binaha. Sa palarang nilusong na lang ng mga motorista ang kanilang sasakyan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways, hindi bahain ang lugar. Kaya ang tanong, bakit ganun katindi ang baha nitong weekend? Ang salarin, ang gabundok daw na basurang naipon sa inlet o daluyan ng tubig ng drainage. Kabilang din sa nagpabara ang nakaharang na malaking plywood. Taong 2016 ang pinalawig ng DPWH ang drainage system sa lugar na ito. Nagpagawa ito ng daluyan ng tubig na tumatawid mula dito papunta dun sa kabilang bahagi ng EDSA para makadaloy ang tubig papunta sa Lagarian Creek at maiwasan ang pagbaha dito at sa mga kalapit na lugar. Ngayong araw, pinuntahan na ng DPWH ang isa sa mga drainage sa Camp Aguinaldo. Nang maghukay, puro burak ang nakuha. Yung mga bato na nakuha namin is nandun mismo sa tapat ng mga inlet. So, ayaw naman po natin mag-isip nga na baka may mga kababayan tayo na medyo sinadya yung paglalagay ng bato doon. Sisilipin daw ng MMDA ang CCTV sa lugar para tingnan kung may nanadyang maglagay ng pambara sa kanal. May mga previous incidents dyan na sinasadya nga po para magkaroon ng pagkakakitaan yung mga tumatawid, kakalungin or papasanin
or magtutulak ng mga tumitirik na sasakyan. Check out the tubig, guys. Bukod naman sa EDSA, matindi rin ang baha sa Quezon City. Ang celebrity ngang si Eric Eruption Tay, apektado rin. Hanggang sa Valenzuela City, baha rin ang ilang kalsada. Hindi pa naman tinutukoy ng MMDA ang sanhi ng baha sa mga lugar na yan. Gumagawa na raw sila ng paraan para hindi na ito maulit. Katunayan, noong isang buwan, sinabing bubuo ang Metro Manila Council ng 50-year master plan para sa drainage system sa rehiyon. Sa ngayon, panawagan nila sa publiko maging responsable sa pagtatapon ng basura. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May rollback bukas sa petrolyo pero hindi man lang yan sumampa ng kahit piso. 20 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina habang 50 centavos naman sa kerosene. Kakarampot lang po yan kumpara sa higit 17 pesos na tinaas sa presyo ng diesel matapos ang 10 linggong sunod-sunod na oil price hikes. Hindi rin ito sapat sa hanggang 15 pesos na tinaas ng gasolina at kerosene sa nakalipas na 11 linggo. Sa ngayon, naglalaro sa 65 hanggang 76 pesos ang kada litro ng petrolyo, depende po sa gasolinahan. Susunod, Senator Risa Ontiveros, nanindigang sa Senado dapat gawin ang pagdinig laban sa grupong Socorro Bayanihan Services. Supreme Court, itinangging AI ang mag-check ng 2023 bar exams. At artificial intelligence, makatutulong ba o mas makasisira sa lipunan? Alamin natin yan sa News Explained. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Sama-sama naglabas ng galit at hinalakit ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services kaugnay po ng samot-saring alegasyon laban sa kanila. Sa kabila niya, desidido pa rin si Senator Risa Ontiveros na gawin sa Senado ang pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Galit at emosyonal na humihingi ng patas na investigasyon ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated kasama ang kanilang leader na si Jaren Esquilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Tinuturuan ba kayo ng pumatay ng tao? Tinuturuan ba kayo ng sumuway sa mga magulang? Ang ilang magulang, isinama pa kanilang mga menor de edad na anak. May color coding pa ang damit ng nasa 4,000 miyembro, depende sa kinabibilangang cluster ng organisasyon. Ilang araw bago ang pagharap sa Senado, sumugod dito sa tuktok ng bundok ang mga miyembro ng SBSI para manawagan ng hustisya sa mangyayaring investigasyon. Sa tindi ng emosyon, nahilo at inalta presyon pa si Senior Aguila. Paano na kami ngayon pag wala kaming leader? Siya po ang binigay, siya po ang inibilin ng aming maraming leader. Ayon sa SBSI, nakikipag-areglo na sila sa lokal na pamahalaan ng Socorro para iatras sa mga sinampang kaso. Pero sabi ng LGU, huli na lalo't umabot na sa Senado ang usapin. Pakiusap naman ng grupo, sa Sitio Kapihan sa Socorro na lamang daw gawin ang nilulutong investigasyon ng Senado imbis na sa Maynila. Kulang kami talaga sa pondo kasi simple yung lang kami dito, kulang kami sa pera, wala kaming pera. Nanindigan naman ang nagsiwalat ng isyu na si Senator Risa Ontiveros na sa Senado dapat gawin ang pagdinig. Si J. Renz ay pinatawag sa Senado, kaya siya ang dapat pumunta sa Senado. Gaya ng iba din na pinatawag namin sa Senado para harapin ang mga lehitimong isyu. Ininspeksyon na rin ng Provincial Police Office ang ilang bahagi ng Sitio Kapihan. Mula sa ilang bahay, chinek din nila ang quadrangle kung saan nagsasanay umanong ilang miyembro ng SBSI na parang sa militar. Maging ang tinatawag na foxhole o pinupwestuhan umano ng mga bantay sa Kapihan para raw walang makatakas sa sitio. Maging ang mga itinayong classrooms hanggang sa gawa nila ng props para sa cultural performances kung saan nakapwesto ang isang replika ng tangke at ibang sasakyang panggera. Wala pong nakita natin ng mga baril, totoong baril, and mga replika lang po. Pinuntahan din ng mga pulis ang pantalan na sakop ng sitio na isa raw sa posibleng entry at exit point ng mga taga-SBSI. At dahil naman sa malawakang suporta ng mga taga-SBSI, nanawagan ng Socorro LGU na dagdag na puwersa mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Para naman sa mga nag-bar exam, huwag kayong mag-alala. Hindi totoong artificial intelligence o AI ang mag-check ng inyong exam. Yan ang nilinaw ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando sa kanyang pahayag. Kasunod ito ng mga kumakalat na Facebook post na gagamitin daw ng AI ang pagwawasto sa mga pagsusulit. Ayon kay Hernando, peke at walang basehan ng mga ito. Paninira rin daw ito sa integridad ng digitalized bar examinations. 4 na examiner daw mag-check ng exam sa bawat subject at hindi AI. Eksperto raw ang mga ito sa kanilang larangan. Nagkikipag-ugnayan na rin daw ang Korte Suprema sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang naturang Facebook posts. Mahigit 10,000 law students ang sumailalim sa 3 araw na bar exams ngayong taon. Sa Disyembre, target ilabas ang resulta nito. Sa buong mundo, nauuso na po ang paggamit ng mga news anchors na nakabase sa artificial intelligence o yung AI. Nitong nakaraang linggo lamang, pinakilala ng isang local TV network ang 2 AI sportscaster o yung mga naghatid ng balita sa larangan ng sports. Tila nagiging trend na kasi itong paggamit ng AI news anchors, lalo't usong-uso ngayon ang AI. Pero ano ba itong AI newscasters? Sila ba ay tagabasa lamang ng mga script na sinulat ng iba? Kung ganon, ano nga naman ang pinag-iba nila sa maraming newscasters na sa totoo lang ay news leaders lamang talaga? Taong 2018, pinakilala po ng Chinese government state media na Xinhua News ang pinakaunang artificial intelligence anchor. Siya po yun. Kaya niyang mag-broadcast tuloy-tuloy ng 24 oras, walang kape-kape. At garantisado na ang kanyang babasahin lamang ay ang gustong ibalita ng gobyerno ng China. Walang sweldo, walang trabaho, walang kukontra sa storya. Parang siya nga ang perfect anchor para sa gobyerno ng China. Pero magmula noon, mula nang umarangkada talaga ang AI technology, nagbago na po ang konsepto ng AI news anchors sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung mga dumaraming AI news anchors ay hindi na tagabasa lamang ng mga sinusulat ng mga human writers. Gamit po ang mga makabagong algorithm at ang machine learning, inaanalisa ng computer ang mga datos at impormasyon at ang computer na mismo ang gagawa ng script na ipababasa ng computer sa isang computer-generated character. Sa madaling salita, ang mga bagong AI anchors ay hindi lamang tagabasa, ang computer na rin ang nagsusulat ng kanilang mga istorya. Ano pong ibig sabihin nito? Maring makatipid ang mga kumpanya ng media sa sweldo, benepisyo at overtime. Maring 24 na oras na po ang kanilang pagbabalita. Pero marami rin po itong bagong problema. Unang-una, ang tanong ng ethics. Kung makina ang magdedesisyon, sino ang magdedesisyon kung ano ang tama o mali sa isang storya? At ano ang totoo, ano ang hindi? Sino rin ang magdedesisyon kung ano ang importante at ano ang hindi? Na sa matagal na panahon ay trabaho po ng reporter at ng producer. Naroon din po siyempre ang problema ng kawalan ng trabaho ng mga tao sa media. At higit sa lahat, ang AI anchor ay hindi po journalist na lalabas at magko-cover ng balita. Siya lang ay maghahanap ng balita, halimbawa sa internet, na sana ay tama naman. Sa kabila ng mga isyong ito, marami ng news agency ang sumasakay sa AI bandwagon. Si Sana, ganda itsura, inilaunch ng India Today nitong Abril lamang. Nandiyan naman po si Lisa ng Odisha TV, ang unang regional AI news anchor ng India. At ang Indonesia TV1, nagpakilala po ng 2 bagong AI anchor sa loob lamang ng 3 buwan. Halos kasabay ng paglago ng mga AI news anchors ang paglago ng mga AI chatbots, gaya po ng ChatGPT na sumabog rin nitong taon lamang. Itong ChatGPT kayang makipag-usap sa inyo, gumawa ng inyong thesis, gumawa ng computer program na wala pong human intervention. Ang tawag po dito sa ChatGPT ay isang neural network, isang program na natututo mag-isa, kusang mag-i-scan sa mga World Wide Web para lalong maging matalino habang tumatagal. Kaya po nitong gumawa ng mga obra na magaling pa sa ilang tao o maraming tao. Pero napansin naman po ng mga dalubhasa na minsan mali-mali rin ang nilalabas ito at minsan nag-iimbento rin ito. Parang internet din kung saan ito nakukuha ang kanyang datos. Nitong March 2023, naglabas ng open letter ang 1,000 mga tech leaders kasama po si Elon Musk at humingi po ng moratorium o pagtigil ng development ng mga AI systems. Ang sabi po ng grupong ito,
nagiging out of control na ang karera sa pagalingan ng AI. Ang problema, wala raw nakakaalam kung hanggang saan ito makakaabot at kung gaano katalino ang kakayaning abutin ng AI. Baka raw umabot sa punto na wala na tayong control sa AI dahil meron na po itong sariling pag-iisip. At yan marahil ang galing at problema ng AI. Natututo itong mag-isa. Kung dumating sa punto na mas marunong na ito sa atin, ano kaya magiging relasyon nito sa sangkatauhan? Susunod, isa pang empleyado ng mag-asawang Ruiz ng maltrato umano ng kasambahay tumistigo. Dating immigration officer na sangkot sa Pasillas Scam, pinagbumulta lamang ng 5,000 piso. At hepe ng Office for the Transportation Security pinagre-resign dahil sa sunod-sunod na nakawan sa NAIA. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nag-init na naman ang ulo ng mga senador at saan nila ay patuloy na pagsisinungaling ang mag-asawang among ng maltrato umano ng kasambahay. Kaya naman ang lalaking amo pinakulong na rin sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong. Ganyan na lang ang galit ni Senator Raffy Tulfo sa mag-asawang Franz at Pablo Ruiz na inireklamo ng pananakit sa kasambahay nilang si LV Vergara. Lumabas kasi sa polygraph o lie detector test na nagsisinungaling sila. Pero todo tanggi pa rin ang mag-asawa. Sa pagdinig kanina ng Senado, lalo pang tumibay ang ebidensya ng pananakit ni na Franz at Pablo. Humarap kasi ang isa pang kasambahay na umano'y biktima ng pananakit. Gaya ni LV, sinaktan din daw si Melinda na mag-asawa na mamasukan ng 2017. Dahil umano sa pangmamaltrato, muntik pa siyang maputulan ng 2 kamay. Kung gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit to kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung ganun. Pero kung hindi baliktad yung talim, Ay baka po naputol ang kamay ko. Hindi na raw nagawang magsumbong ni Melinda dahil sa takot. Dahil sa pang-aabuso, nagpasa siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. Ang isa pang naging empleyado umano ng mga Ruiz na si Paulo, pinatotohanan din ang pagmamaltrato ng mag-asawa kay LV. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LV ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LV po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Si Richard naman, hindi empleyado ng pamilya Ruiz, pero nakatanggap din ng pagbabanta mula kay Pablo. Kwento ni Ruiz, naghahakot sila noon ng basura na makita niya ang mga sugat ni LV. Naawa raw siya kay LV, kaya nilapitan at kinamusta niya ang kasambahay. Opo, tinatanong ko po siya kung binubugbog po siya doon. anong sagot sa iyo? Binubugbog po siya doon. Kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Dito na raw sinugod ni Pablo at 2 kasama si Richard para sa pilitang ipabura ang mga nakunang litrato. Kung hindi ko raw buburahin ay dadalhin daw ako sa pulis. So talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo? Pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Depensa naman ni Pablo. Totoo bang nilapitan mo siya? Opo, nilapitan ko po siya. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay na-hold up po kami ay. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Dito na lalong nag-init ang ulo ng mga senador. Sinungaling ka eh. Sigot, pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Tama? Iginiit naman ng mag-asawang Ruiz na hindi nila naging tauhan si Paulo at hindi raw totoo ang mga sinabi ni Melinda.
Sa tanong naman kung bakit nabulag si LV, sabi naman ngayon ni Pablo, baka raw dahil sa kape. Okay. Makakabulag ba ang kape? Your Honor, yan kasi rin anong nabanggit minsan ni Ate LB. Totoo ba na sinabi mo raw kaya ka nabulag dahil sa pag-inom ng kape? Hindi po. Gawa po ni Ate Franz, hinampas po ng susi. Susi? Opo, na maraming susi at sununtok niya. Inirekomenda ni Senator Tulfo na ipakontempt na rin si Pablo. Kasama ng asawa niya si Franz na nauna nang pinakulong sa Senado. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. I would like to second the motion. Dito makikita na sadista kayo, malupit kayong mag-asawa. Wala kayong pakialam sa welfare ng mga tauhan ninyo. Mananatili sila sa Senate Detention Facility hanggang matapos ang pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Hindi na makukulong at nagbumulta lamang ng 5,000 pisong isang dating immigration officer na sangkot sa Pastilla scam. Inatulang guilty ng Sandigan Bayan si Aslia Alonto Maruhom dahil sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaugnay po yan ang pagtanggap umano ng 10,000 pisong lagay sa kada Chinese na papasok sa bansa para magtrabaho sa Pogo. Para mapababa ang sentensya, humirit ng guilty plea si Maruhom na pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan, kaya hindi na po siya makukulong at magbumulta na lamang ng 5,000 piso. Pinagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez si Office for Transportation Security Administrator Mao Aplasca. Kasunod yan ang nag-viral na security screening officer ng NAIA na sinubo ang umunoy ninakaw na pera mula sa isang pasahero at iba pang insidente ng nakawan sa airport. Ayon kay Romualdez, nakakainis na ang mga ulat na nasasangkot sa iligal na gawain ang mga security personnel. Hindi raw dapat pinapalampas ang ganitong mga insidente dahil nakakasama ito sa ating ekonomiya at sa buong bansa. Kung hindi raw mag-resign si Aplasca, si Romualdez daw mismo ang haharang sa pag-aproba sa pondo ng OTS. Nagbabala rin ang Speaker kay Transportation Secretary Jaime Bautista na posibleng may mga nananabotay sa operasyon ng NAIA. Wala pang pahayag sina Bautista at Aplasca. Abangan, Pilipinas nakadalawang bronze medal na sa 19th Asian Games. At Richie Rivero at rumored girlfriend niyang si Councilor Loren Bautista spotted na magka-holding hands. Sila na ba? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nakadalawang bronze medal na ang Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Hindi rin nagpahuli ang boxing team sa pagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Nakuha ni Patrick King Perez ang unang medalya ng Pilipinas sa Taekwondo matapos siyang matalo ng Chinese na si Ma Yun-zong sa men's individual Pumse event. Naka-bronze din si Jones Liabare Sinso sa Wushu men's Taiji Juan Taiji Gen event. Sa boxing naman, umabante sa round of 16 si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall matapos mapalood si Dalai Ganzorig ng Mongolia sa men's 80 kg division. Si Mark Fajardo naman knockout win na nakuha mula kay Dorji Wangdi ng Bhutan sa first round ng men's 63.5 kg division. Sa tennis naman, pinataob ni Alex Yala ang pambato ng Pakistan na si Sarah Ibrahim Khan sa women's singles sa 6-0, 6-0 win. Kasalukuyang nasa 20th rank ang Pilipinas sa Asian Games. Naunguna naman ang China sa rank na may 39 gold medals, 21 silvers at 9 bronze. Showbiz tonight na tayo! Dedma and proud sina basketball player Richie Rivero at rumored girlfriend niyang si Los Baños Councilor Leren May Bautista nang maispatan silang magka-holding hands. Relationship goals naman sina Nadine Lustre at boyfriend niyang si Christoph Barriu. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. To the next level na ang relationship goals na MMFF Best Actress Nadine Lustre at French-Pinoy businessman Christoph Barriu. Sa one-on-one interview ng News 5, nireveal ni Nadine na bukod sa properties together, may wine business na rin sila.
Chris's resort, my boyfriend, in Siargao. And then we have a friend kasi who, ang business niya is he imports wine. And then parang one day nila, parang naisip niya na, why don't we make our own? 2 years strong na si Nadine at Chris. Pero this time, mas comfortable na raw si Nadine na i-flex ang kanyang partner sa mga showbiz event. We did our first event together. I'm watching him lang, tapos I'm listening to what yung mga answers niya. And he's really, really good. May reaksyon naman si Nadine sa mga nagva-viral niyang video. Latest na riyan, ang run-in niya sa ex na si James Reid. For me, it's not a big deal anymore kasi it's my life and I'm kind of used to dealing with that. At speaking of relationship, nagsalita ng aktor na si Joshua Garcia tungkol sa French-Filipina athlete na si Emilien Viguier. Sa isang panayam, sinabi ni Joshua na hindi niya dinedeny si Emilien. Matatandaan nagtrending ang dalawa nito lang buwan matapos mapansin ng netizens sa tila magkasama sila sa Italy base sa kanilang Instagram photos. Sabi ni Joshua, sa kanila na lang daw muna kung ano man meron sila ni Emilien. Hindi na direktang sinagot ni Joshua kung ano na ang real score nila. Muli naman naispatan together sina basketball player Richie Rivero at Los Baños Laguna Councilor Leren May Bautista. This time, magka-holding hands sila in public habang kinukuhanan base sa viral TikTok video. Last August lang na makita magkasama sina Richie at Leren sa isang mall sa Los Baños. Dininay nila noon na may namamagitan sa kanila at hanggang ngayon wala pa ring pag-amin. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. And hottest sa showbiz tonight, ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! Hanggang ngayon, wala pa rin pag-amin. Pag-amin. MJ Marfori yan. Bakit ba? Buhay nila yun. Tsaka mag-holding hands. Ayoko na, di ba? Kaya naman sila. Baka malabig yung panahon. At yan pong... At bakit ka kailangan mag-comment sa showbiz? Dahil wala lang. Wala lang, okay. Mandingin eh. Yan pong 45 dito mag-himay sa malaking headlines. Nakinig talaga siya sa showbiz. Kitang-kita ko. Focus siya. Balita ng diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasagas magbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi. Alam mo,